Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Romel Ortega. Ako po ay naatasan ng Current PH na maglabas ng video cast na po. At ganun din susulat tayo uli sa ating column sa Current PH. Ito po ay isang online newspaper or online magazine na pwede nyong tingnan, i-browse, no? Tingnan niyo po yung mga balita, tingnan niyo yung mga sinusulat doon para magkaroon naman tayo ng idea, mga different idea, ano po. Ulitin ko po, ako po si Romel Ortega. Ako po ay may degree na Behavioral Science from University of Santo Tomas at ganoon din po, meron po akong Masters in Business Administration from Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Meron din po akong additional Master Big Data and Business Intelligence from ENE, Barcelona ng Spain through online learning. Okay, punta na po tayo sa topic natin. Ang topic po natin ay environment, no? Pero ang title ng ating video or itong column, videocast, no? Ay bread. Bakit ba bread? Bread ay sa panalangin natin Panginoong Hesukristo. Sabi niya, how to pray, no? Pray niya, Our Father, give us this day our daily bread. Yun sa English, no? Sa wikang Filipino, tinatawag natin itong bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Pero punta tayo sa English, no? Mas appropriate yun eh. Yung bread kasi, it represents matter, no? Kasi dun sa prayer, makita mo bakit sabi niya, hindi niya pinanalangin, bigyan mo po kami ng aming susuotin. Bigyan mo po kami ng aming bahay, titirahan. Bigyan mo po kami ng aming maaaring sasakyan. Yung mga ganung bagay ba, dun siya naka-involve sa word na bread. Matter, no? It has something to do with matter. Matter is not bad eh. It's not per se is not bad. Kasi sa creation, sinabi ng Panginoon na maganda ang kanyang nilikha. Nung wala pang fall. So, dito po, sa ating tungkol sa environment, tungkol sa pagkain, sa agrikultura, meron akong inihandang libro. Ang tawag po natin dito ay GSMPE by R.R. Ortega. Ito po, GSMPE ay ating i-explore, explain, expound, no? Para malaman natin bakit kailangan natin tulungan ang mga environmentalist at tayo rin mismo maging isang environmentalist para matulungan ang Mother Earth na maka-recover, no? Regeneration ang tawag ng ng ibang mga environmentalist, yung mga nasa ekonomiya, no? Na concerned sila sa environment natin. Okay, una puntahan natin ang letra G. Ano ba yung G? Green. Ang green po ay sa parlance ng politics, economics, at saka social, pati na ng environment, it pertains to the environment, no? Or yung pag sinabi mong mga greens, yan yung mga taong ang ideolohiya sa politika, ekonomiya at sa social, sa society ay patungkol sa pag-conserve, pagiging sustainable at ma-rejuvenate ang ating Mother Earth or environment. Mamaya explain ko po yung iba, no? S, social. Yung social, it pertains to closely related to community, mga tao, society. Halimbawa, economic society. Pag economic society kasi, alam mo na yun yung grupo yon, no? Na may specific agenda, ideology, or activities, no? Society. Meanwhile, yung community, para lang sa meron sa specific
place, no? Tapos may mga tao nandoon sa community, nandoon ang kanilang ikinabubuhay, doon sila naggumagawa ng mga rituals nila. Rituals like mass, no? Alam mo yung Christianity na yan, maraming na save na ano yan na animals, si Kristo. I-explain ko sa inyo sa misa paano nangyari yon. Milyon ang kanyang na-save na animals. Dahil lang sa ritual. Kasi iba yung pinanggalingan niyang relihiyon, yung Judaism. So, explain ko yan kung paano nangyari yan. Maaaring hindi siya ngayong video, maaaring sa susunod. So, pag sinabi mong social, it pertains to your neighborhood din. Neighbor ng Christian sense, ha? Hindi lang dahil proximity, neighbor mo. Maaaring, ibig sabihin ng neighbor doon sa Tagalog, kapwa. Kapwa mo Pilipino, kapwa mo tao, kapwa mo Asyano. Yun. So, mga ganon. No? So, sa ating tinatawag natin kapwa. GSMP. So, yung M is market, no? It pertains to exchange ng goods and services. So, ito na yung economy, no? We believe in profit. Hindi pa pwedeng tabla lang. Pwedeng tabla lang, pero better yet, maging profitable ang isang enterprise or isang gobyerno. Kailangan maging profitable din ng gobyerno. Sa totoo lang. And then, political economy. Hindi natin paghiwalayin yung political economy kasi yan ang nangyari nung pinaghiwalay ang economics at politics, naging pangit ang kinalabasan. Para bang nag-i-exist sa sariling mundo niya or universe ang economics. Tingnan natin. Ang economics ay pagitan ng household at ng enterprises, pati government. Wow. Akala mo wala sa earth eh. So, tinitingnan nila yung land labor capital as inputs. So, may value, sa value judgment, medyo may problema na. So, kaya dito papasok din natin ang tinatawag nating behavioral economics. No? Kasi yung behavior ng tao, nasi-shape niya kung anong ilalabas na produkto, and vice versa, yung produkto, nasi-shape niya yung choices ng tao. Either good for the environment or bad for the environment, pwede rin neutral, no? Pero mas maganda kung good for the environment. So, naniniwala tayo, katulad ng sinabi ni Professor Ha-Joon Chang ng South Korea na nagtuturo sa United Kingdom, sabi niya, hindi totoo na free market lang lahat ang nagpayaman sa mga bansang United States, Germany, France, Italy, lalo na South Korea. Napakalaking input daw niyan. State power, gobyerno. So, yun ang ating mga pag-aaralan. Titingnan natin interplace ng mga powers na ito, no? Sa social kasama ang labor or pag-organized labor union. Paano yun? Halimbawa, pakita ko muna yung mga powers na meron tayong pinagpipilian, ano? Unang-una dyan, actually, wala dun sa title, yung spiritual power. So, ang nagre-represent na, sabihin na natin dito sa lupa, yung mga religions. Ako, bilang Kristiyano at Western outlook yung aking education, the Catholic Church. So, spiritual. Ang pinagmumulan nito, actually, spiritual. Para ma-heal ang earth, no? Kasi ang nangyari, nagkaroon ng, ang sinasabi sa Biblia at ang teachings ng magisterium ng church is nagkaroon ng rapture sa pagitan sa pagiging magkaibigan ng tao at ng Diyos, ng tao sa tao, ng tao sa creation or sa mga animals. Kaya takot sila sa atin, yung mga animals, pinapatay natin sila. Yung tao, ganun din, si Cain, pinatay niya yung kapatid niya. So, walang harmony, walang peace, no?
So, importante yon. Sa mga Greens, importante yon. Sino ba yung mga Greens? Ulitin ko, tayo yung mga advokasya ay tungkol sa environment. So, Greens ang tawag sa atin. Nandiyan din yung mga different kinds of Greens. May mga vegetarian, merong vegan, merong minimize lang ang meat, pero kumakain pa rin ng meat. All spectrum, nandiyan tayo. Lumabas pa nga minsan eco-fascist eh. Pwede. Kung Kristiyano ka kasi, titingnan mo yung Revelation chapter 12, yung son ng Diyos doon, yung ruler na lumabas, far right eh. Mahigpit siya, far right ang kanyang mode of governance. Anyway, so yan lamang po muna para sa ating first episode. After this, pag-aaralan natin sino ba si Adam Smith, sino ba si David Ricardo, ano ba ang Austrian outlook sa economy, sino si John Maynard Keynes, sino si mga iba pang mga economists na kakilala natin. Ano ba ang importansya ng behavioral economics? No? Hindi lang ho yung marketing, yung social consumer behavior, or ang pinanggalingan niyan social psychology, social psychology, marketing. Yan ang pinanggalingan niyan eh. Pero pauna, explain muna natin. Sinabi ni Professor Ha Joon Chang ng South Korea na ang United States, ang South Korea, ang France, ang Germany, Italy, malaking portion po niyan gobyerno tumulong sa kanila para lumaki. Ito lang ang kondisyon. Sa South Korea, ang real power talaga, of course, laging nasa gobyerno. So, ang agreement lang niya sa mga chaebols, yun yung mga family with wealth, no? Katulad ng family ng may hawak ng Samsung, Hyundai, Kia, Gold Star, I think sa South Korea din yan, sumunod kayo sa gobyerno. Mayaman kayo, pero kailangan yung tao mayaman din. May nakakain, may damit, may bahay. Yun yung pinaka-social contract nila. Ano ibig sabihin ng social contract? Pag nag-usap na ang dalawang tao, yun nga, society, no? Yung social. Para lang maganda ang may harmony, no? Ginagamit natin ang tinatawag nating social contract. Ang may idea nito ng social contract ay kung di ako nagkakamali, si Jean-Jacques Rousseau ng France. No? Titingnan ko. Pag mali, check natin kung si Jean-Jacques Rousseau ngayon nag-term, no? Nag-coin ng term na social contract. Meron ng social contract na di-define lang nila. So, ganun ka, yung insight nila sa isang bagay, kahit hindi nakikita, ay napapangalanan nila. Kasi nga, social, social aspect, no? Halimbawa, positive law. Ano ba yung positive law? Malaking bagay yan sa estado. Napakaganda ng pag-usapan, positive law. Halimbawa, sabihin ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, pagandahin ang agrikultura. Susulat sila ng positive law. Yung inuutusan niya na gawin nyo ang bagay na to. Pwedeng specific. Alam nyo, yung dati, yung mga Western companies, 1990s, 2000, early 2000s, meron yan silang tinatawag na na job engineering sa sa HR nila, human resources. Naka-define doon kung ano yung mga gagawin mo, ABCD. Pwede pa kung yung hierarchy ng mga tasks, no? Kung magagawa yan sa agriculture, kaya eh. Kasi sabihin mo ikaw, mag-araro ka lang. Gagawin mo yan sa 1,000,000 hektarya, araruhin mo lahat yan. Yung sumusunod sa'yo, naglilinis ng lupa o naglalagay ng pataba.
o lalagyan mo ng tanim, yun lang gagawin nyo. Alam nyo, magaling yung tinatawag nating division of labor. Mas nagiging produktibo talaga ang mga tao pagdating dyan. Kaya lang, mismanage ang ang earth. Hindi natin na foresee na maaaring masira pala to sa ating mga activities. Pero sige, may pag-asa pa naman, di naman tapos ang lahat. Genius ang tao, matalino. At ako'y naniniwala na 50 to 100 years from now, malinis na ang ating mga hangin, ilog, yung dagat, no? Meron na tayong nagawang kakaiba or solusyon sa ating mga problema. Yun lamang po. Salamat po. Si Romel Ortega po ito para sa Current PH TV. Salamat po. Abangan din niyo po ninyo ang aking column sa currentph.com.